Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Pagkatapos ng pagdiriwang ng kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng kalinis-linisang puso ni Maria. Ang puso na napakalapit sa puso ng ating Panginoon. Ang puso na kalinis-linisan at sa kabila ng pagiging napakalinis, dumanas ng matinding mga pagsubok, mga pag-uusig. Matindi na ayon kay San Simeon, ang katulad ay parabang pagtarak ng isang balaraw. Dito sa ating ebanghelyo sinasabi isang balaraw. Pero may mga imahen ng mahal na birhen ng kalinis-linisang puso na makikita natin na ang kanyang puso ay tinutusukan ng hindi lamang isa, kundi 7 balaraw. At sa ibang imahen, imbis na balaraw ang nakalagay, ang makikita natin rosas. Pero sa lahat ng ito, iisa lamang ang ibig sabihin. Ang puso ng ating inang si Maria ay naging masunurin sa kalooban ng Ama. Na bagamat maraming pangyayari sa kanyang buhay, kasama ang kanyang anak na si Jesus na hindi niya naiintindihan, nagpatuloy siya sa kanyang pagsunod sa kung ano ang kalooban ng Diyos. At ito ang magandang pulutin natin sa halimbawa ng ating inang si Maria. Sa buhay natin, maraming mga nangyayari na marahil hindi natin lubos na nauunawaan o hindi natin lubos na matanggap. Katulad ni Maria, magtiwala tayo sa Diyos. Na hindi man natin nauunawaan ngayon ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay, may magandang plano ang Diyos. Mangyayari at mangyayari ang kung ano ang plano ng Diyos, basta't manalig at magtiwala tayo sa Kanya, katulad ni Maria. Sa hula ni Propeta Simeon kay Maria, sinabi niya, tandaan mo, ang puso mo ay para na ring tinarakan ng isang balaraw. Ito ay pagpapauna sa kung ano ang mararanasang mga hirap at sakit ni Maria kasama si Jesus. At hindi biro itong mga sakit at hirap na ito, pero katulad ng kanyang napakagandang katangian, nagpaubaya siya sa Diyos, nanalig na kahit hindi niya nauunawaan ang lahat, nangyayari ito ayon sa plano ng Diyos. Ikalawang magandang pagninilay sa ating kapistahan ngayon ay yung isang bahagi sa kwento ng buhay ng ating Panginoon kasama si Maria, kung saan matapos na dumalaw at sumamba sa templo, sila ay umuwi na sa kanilang lugar sa Nazareth. Pero hindi napansin ni Maria o ni Jose na kasama nila ang kanilang anak na si Jesus. Dahil sa kanilang panahon, kapag sila ay dumadayo at nagpupunta sa templo, yan ay parabang karaban. Maraming mga tao ang kasabay nilang nagpupunta doon sa templo para sumamba. Kaya kung ito ay parabang isang caravan o isang motorcade, talagang marami ang mga
baka na humihila sa kanilang mga karaban at doon marami ang tao. Inaakala ng isa na itong kanilang anak na si Jesus ay kasama ng isa, o inaakala nila na baka nakasakay sa ibang karaban at kasama ng kanilang mga kamag-anak, only to find out hindi pala nila kasama si Jesus. At dito masasabing ang puso ni Maria ay parabang tinarakan ng balaraw. Napakatindi ang kanyang kalungkutan, ang kanyang pag-aalala sa pagkawala ng kanyang anak. Kaya bumalik sila ni Jose doon sa Jerusalem para hanapin ang kanilang anak. At nang makita ang kanilang anak na si Jesus kasama ng mga eskriba, ng mga pariseo, ng matatanda ng bayan, nagkakaroon sila ng parabang pagtuturo, pangangaral, pagtatanungan, at pagbibigay kasagutan. Ang tanong ni Maria sa kanyang anak, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin ng iyong ama? Alalang-alala na kami sa iyo." Ang sagot, "Hindi niyo ba alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Hindi ito maintindihan ni Maria, para bang isang malaking dagok itong sagot na ito ng batang si Jesus sa kanya. Pero ang lahat ay dinala ni Maria sa kanyang puso, pinagnilayan, pinagdasalan, umasang balang araw malalaman niya rin ang kasagutan. At marami pang mga naging hirap at sakit si Maria na naranasan sa piling ni Jesus. Pero katulad ng ating sinasabi, ang lahat ay dinala niya sa kanyang puso, iningatan sa kanyang puso, pinagnilayan. Hindi siya kailanman nagreklamo sa Diyos. At ito ang maganda sa ating inang si Maria. Hindi siya nagrereklamo, hindi siya nagsasalita ng hindi maganda patungkol sa Diyos. Isang huwaran ng kalinisan, ng pagiging masunurin, ng kapakumbabaan, at ng tunay na pagiging lingkod ng Diyos.